Organisado, may pera at pinagplanuhan umano ng mga interesong Chinese nationals ang pagbabalat kayo para kanila umano'y pang-espiya sa bansa. Ebidensya ang mga high-resolution CCTV na kanilang ikinabit para tiktikan ang mga pasilidad ng militar at Coast Guard. Nakatutok si Ian Cruz. Iniharap kanina ng NBI at AFP ang 5 Chinese national na naaresto dahil umano sa pang-espiya. Sunod-sunod silang naaresto nitong mga nakarang araw. 2 sa Naiya, galing Palawan, 2 sa Maynila at 1 sa Dumaguete. Ayon sa NBI, nagbalat kayo ang mga arestadong Chinese para makahalubilo sa mga komunidad nang hindi na paghihinalaan. They employ deception and exploitation. Sabi ko nga kanina, they would disguise themselves as harmless or members of a legitimate organization. And then they would establish contact with individuals who have access to valuable information. They have embedded themselves doon sa ating society. That's one thing that we have noticed na pare-parehas sa kanila. Some of them have been working here with a working visa. Meron sa kanila na mga may asawa na Pilipina and have been here. The earliest record that we have sa kanila was 2002. Nakuha sa kanila ng mga otoridad ang mga kagamitan para sa paniniktik, gaya ng mga high-resolution CCTV at telescope na kakalibre ng gamit ng mga otoridad. Ipinakita rin ang kuha ng mga CCTV na ikinabit nila sa Ulugan Bay at Buliluyan Port sa Palawan, kung saan nagmumula ang mga Navy at Coast Guard vessel papuntang West Philippine Sea. Dito rin sila dumadaong pabalik. Sa ganitong paraan daw, marahil nalalaman ng China kapag merong barko ang Pilipinas na magsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. The information are actually being sent real time, no, real time, hindi po delayed. And of course, kung real time po 'yun, alam nila kung saan yung mga barko natin, alam nila kung anong oras umalis. Kaya nga po pala, no, we were wondering at first a few years back kung bakit tuwing nagre-resupply mission tayo, pag alis pa lang nung barko natin, alam na nila. May nakita ring CCTV na katapat ng headquarters ng Philippine Coast Guard sa Maynila. These information are very dangerous. We consider them very dangerous to national security. Dahil of course, pagka napunta po ito sa ibang kamay, yung mga information na ito, this could be very dangerous for our personnel in the base and also those on board our ships. Kasama sa mga nakitang nakuna ng mga suspect, ang video na ito na nagpapalipad ng drone sa Ulugan Bay. Ayon sa isang saksi, nito lamang January 20 hanggang 23, namataan niya ang mga Chino sa kanilang lugar. Napapansin ko lang po sa kanila, hinahinala mo yung mga kanilang kilos. Paano mo nasabing kahina-hinala? Anong ginagawa nila? Kasi po sir, yung ginapicture lang po nila sir, yung barko lang po ng Navy po. Naniniwala ang NBI at Armed Forces of the Philippines na tip of the iceberg pa lamang ang mga nahuli nilang Chino na hininalang nag-espiya dito sa Pilipinas. We cannot conclude that. What we are focusing on is on the act itself, yung pag-espiya, yung tinatawag natin na ISR, no? Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance Operations. So yun po yung focus natin. We know for a fact that this images, this video that they are taking are being sent, transmitted somewhere else. Hindi nagsalita ang ibang suspect ng tanungin namin, pero giit ng sinasabing leader nila. Spy ka daw. Ako negosyante ako, not still. Galing sa Barabon, to Manila. So ako punta dyan. Spy ka daw. Nag-iispiya ka nga ba? Ano kami pa, negosyo. Not still, totoo. Bukod sa 5, naunang naaresto ang Chinese national na si Deng Yuanqing at kasamang 2 Pinoy at sinampahan na sila ng kaso sa Makati Regional Trial Court. I would like to inform you that we have presented them sa inquest and the inquest prosecutor have already found prima facie case that would sustain a conviction. Thus, the cases we filed against them for violation of Commonwealth Act in relation to 10175, the cybercrime law.
Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.